Magandang umaga, kami ang ikatatlong grupo at ngayon iprepresenta namin kung ano nga ba ang kakayahang pangkomunikatibo. Ano nga ba ang kakayahang pangkomunikatibo? Ang kakayahang pangkomunikatibo ay isang kakayahan ng isang individual na kung saan maipapahatid niya ang impormasyon ng tama at nauunawaan ng kanyang kausap. May 5 component ang kakayahang pangkomunikatibo. Ito ay kakayahang linguistika o gramatikal, kakayahang pragmatic, kakayahang strategic, kakayahang diskursyal, at kakayahang sosyo-linguistiko. Ating pag-aralan ang 5 component ng kakayahang pangkomunikatibo. Una, ang kakayahang linguistika o gramatikal. Ano nga ba ito? Mula sa pag-aaral nila Connolly at Swain noong 1980 to 1981, ang kakayahang linguistiko ay kapareha lang sa kakayahang grammatical ni Chomsky noong 1965. Ito ay tungkol sa pag-unawa at paggamit ng mga kasanayang morpolohiya, sintaksis, semantika, at mga tuntuning ortografiya. Ito ang halimbawa. Pagkatapos mapunta ni Aling Marsing sa simbahan, sumaglit muna siya dito sa bahay upang bisitahin ng aking ina na matalik niyang kaibigan. Kung sa tingin mo walang mali sa teksto ay nagkakamali ka at masasabi kong hindi sapat ang iyong kakayahang linguistika o gramatikal. Ang maling salita ay dito. Kapag ang sinusunang salita ay nagtatapos sa vowel o patinig, dapat R o rito ang nakalagay doon sa halimbawa na ating binasa. Pangalawa, kakayahang pragmatic. Ang focus sa kakayahang ito ay ang tagapakinig o listener. Ito ay kakayahang maunawaan ang mga salitang mensaheng sinabi o di sinabi ng taong kausap. Kaugnay nito ang verbal at di-verbal na komunikasyon. May pagkakataon na hindi natin kailangang magsalita kung may kinakausap tayo. Minsan sa galaw ng ating katawan, facial expression, kumpas ng kamay, pati panguso, maipaparating natin ang mensahe sa ating kausap. Ito ang halimbawa. What can I get started for you today? Express yourself. What size? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. Oh, mocha. 3 mocha lattes. Oof. Double chocolate chip muffin. Yum. You want 3 Paul McCartney CDs. Awesome. You know, I love the Beatles. They are my life. Something. Assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots. I know, I'm a little slow today. All right, so 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassinations. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. It's gonna be 68-12. Pangatlo, ang kakayahang strategic. Kung ang focus ng pragmatic ay ang kinakausap, focus naman ng kakayahang strategic ang kumakausap o nagsasalita. Ito naman ang kakayahang magamit ng wasto ang verbal at di-verbal na uri ng komunikasyon. Pang-apat, kakayahang diskursal. Ang kakayahang diskursal ay nakatuon sa koneksyon ng magkakasunod na pangungusap tungo sa isang makabuluhang kabuuan at hindi sa interpretasyon ng mga individual na pangungusap. Pagtiyak sa kahulugang ipinapahayag ng mga konteksto o sitwasyon ayon sa konteksto. O, saklaw nito ang pagkakaugnay-ugnay ng mga serye ng mga salita o pangungusap na bumubuo ng isang makabuluhang teksto. Ito ang halimbawa. Ang kaugnayan ay tumutukoy sa kung napagdidikit ang kahulugan ng mga pangungusap o pahayag sa paraang pasalita o pasulat. Sobrang kalat naman dito. Huhugasan ko na lang ang mga plato. Ang palitan ng pahayag ay may kaugnay dahil nauunawaan ni Betty ang pagkadismaya ni Stacy
at mula rito ay tumugon ng nararapat. Tumutukoy ang kaisahan kung paano napagdidikit ang dalawang ideya sa lingwistikong paraan. Ang isang taong nagpapahayag ng may kaisahan at magkaugnay ay masasabing may kakayahang diskursal. At panglima, ang kakayahang sosyolingwistiko. Ito ay kakayahang gamitin ang wika ng may naaangkop sa panlipunang pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Nilinaw ng sinabing sosyolingwistang si Delheims ang nasabing mahahalagang salik ng lingwistikong interaksyon gamit ang kanyang modelong speaking. S stands for setting and scene. Saang pook ang pag-uusap o ugnayan? Kailan ito nangyari? P for participants. Sino-sino ang kalahok sa pag-uusap? E for ends. Ano ang pakay, layunin at inaasahang bunga ng pag-uusap? A for act sequence. Paano ang takbo o daloy ng pag-uusap? K for K. Ano ang tono ng pag-uusap? Seryoso ba o pabiro? I for instrumentalities. Ano ang anyo at estilo ng pananalita? N for norms. Ano ang umiiral na panuntunan sa pag-uusap at ano ang reaksyon dito ng mga kalahok? G for genre. Ano ang uri ng sitwasyon o material na ginagamit? Ito ang halimbawa ng kakayahang sosyolingwistiko. Magandang hapon po. Kumusta na po kayo? Pakikipag-ugnayan sa mga mas nakakatatanda. Anong may tutulong ko? Tulungan ko na po kayo. Pakikipag-ugnayan sa mga nangangailangan. Yun ang kakayahang pangkomunikatibo. Paalam!